Cagayan Region at Isabela nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Buong Northern Luzon, niraragasa ngayon ni Bagyong Ophel. At Pre-Pepito, nasa severe tropical storm na ayon sa aking tropical cyclone sector. Nasaan mamayang hapon o gabi, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Heavy to torrential rains, umuulan ngayon sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon, especially sa may bandang Cagayan at Isabela. Nalalabi ng Northern Luzon, especially ng kaldurang bahagi, ay nakakaranas ng moderate at heavy rain showers na may bugsong hangin. Nalalabi naman sa mula Central Luzon, kasama ng Metro Manila, at Southern Luzon, mas makakaranas ng gloomy at mga ilang kalat-kalat na pagtuan bugso ng hatak sa southwesterlies. At mga uulanin sa ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas at Mindanao, ating tatalakayin. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, November 14, 2024. Ang oras sa ating program ngayong tanghali ay nasa alas 12:47 na ng tanghaling tapat. Naka-indicate sa aking dashboard, sa aking Napimo weather page, indicated na si Usagi ay nasa super typhoon category na po o si local name Ophel. At kasalukuyang binabaybay ngayon ang bahagi nga po ng Cagayan Valley at the rest ng Isabela. Mag-iingat po sa mga kababayan natin dahil hanggang sa maghapon nito ay makakaramdam kayo ng sungit ni Ophel at itong ngayong hapon ay inaasahan nga po na ito ay maglalandfall sa Santa Ana, Cagayan. Kaya paghandaan na po lalo ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Cagayan. Makikita sa lightning detection system mga ilang pagpulog at pagkidlat habang bumabayo itong si Bagyong Ophel, Super Typhoon Ophel sa may bahagi nga po ng baybayin ng Cagayan at Isabela. May mga at least 17 lightning strikes po dyan. Ingat po sa mga kababayan natin. At alam ko naman ay nasa kanya-kanya na po kayong mga ligtas na lugar at sa mga nasa evacuation center ay alam ko naman ay nasa mga mabubutit at ligtas sa kayong lugar. Mag-iingat po palagi. Lalo na sa storm wind at yung pinaka-storm surge, ang pinaka-mapaminsalang dala ni Ophel. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin, at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. Hindi masyado dama yung outer rain band ni Ophel. Ay paliwanag ko na po yan since sa mga nakarang araw dahil yung upper quadrant ng bagyong si Ophel ay medyo sinaswerteng muli, hindi masyado nakadirekta dito sa bandang kalupaan ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Despite na medyo mahina, pero at least medyo safe pa rin kahit papano at hindi umaabot sa Metro Manila dahil yung quadrant, yung left quadrant, nakatutok po sa atin sa Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila hanggang Southern Luzon. So hindi masyado natin mararamdaman yan. At medyo compact po itong si Bagyong Ophel. At inasahan din natin si darating na Bagyong Pepito ay compact din ang kanyang sirkulasyon. Kaya lang dahil sa compact, madalas mabilis po tumataas ang kategory ng mga bagyong ito. Dahil sa sobrang compact nga po nila o maliit ang kanilang outer circulation diameter o cyclone diameter. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 4:26 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, nasa 31.7 degrees Celsius ang pinakamataas na namin ng temperatura. Kahapon pa rin ito ng tanghaling tapat at 12:49 PM. Ibig sabihin, katamtaman, pero nasa danger level pa rin ang aming heat index kahapon na umabot ng 42.5 degrees Celsius ang aming initan ba. So medyo humid pa rin kami kahapon at hanggang ngayon, despite na maulap at medyo haze, medyo humid pa rin kami dito sa Caloocan dahil sa mahigit 31 degrees Celsius at mataas ang outside humidity. Samantala sa base extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamainit na temperatura na nasa 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio City, nasa 17.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na initala sa bansa. At sa Inola naman ang Kasiguran Aurora na nasa 14 mm ang naging total since
kahapon. Pero ngayon, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na ngayon sa may bandang Cagayan Valley, makakaasa tayo na makaka-record na tayo o magkakaroon na tayo ng record ng may pinakamatataas na total rainfall. Sa ating outside humidity, 78%. So, medyo mataas ang saturation o concentration ng ating moisture sa paligid. So, kung mataas ang ating outside temperature, asahan po hot humid po tayo ha. At tumaas po ito ng 3% since last hour. Thunderstormy tayo sa Metro Manila at 1,007 hectopascals. Base ito sa aking aparatos Caloocan and steady ito since last hour. Meaning, hindi masyado abot yung pinaka effectiveness, yung range nitong si super typhoon na si Ophel. Maliit talaga ang pinaka cyclone diameter niya. Mga around 500 kilometer lamang ang diameter niya. So, hindi masyadong malawak o malaki itong bagyong ito. Kaya hindi masyado umaabot. Kaya hindi na-detect masyado ng barometer ko dito sa Caloocan at nasa 1,007 hectopascals lamang ito sa ngayon. Sa atin yung low tide status, may 1 hour and 40 minutes pa to minimum low. Pero alam na po natin ang mangyayari dahil ilang beses na natin nire-report yan na aabot sa mahigit 2 meters ang magiging alon ha, lalo na sa may bandang Ising Luzon. Total bawal po yan at aabot yan hanggang 6 to 9 meters ang alon malapit sa sentro ni Bagyong Ophel ha. Totally bawal po at sa buong bahagi ng silangan ng Luzon, pababa na yan ng Bicol Region. Samantala sa high tide low tide status natin, so far hindi naman umaabot sa 1 meter. Mga mamayang gabi pa po aabot sa at least 1 meter ang magiging high tide natin dito sa Manila Bay. So, dito sa may bandang Kanluran, mukhang okay naman na pumalaot. Pero yung bugso kasi ng Southwest Philippine Flow, kung titingnan natin sa global assessment monitoring natin para sa significant wave height, ay makikitang napakataas po ng level ng karagatan. Diyan sa bahaging nga po ng Cagayan, pababa na yan ang bandang Camarines Norte at Catanduanes. Kasama na ang buong bahagi ng isla ng Batanes at Babuyan Islands and the rest ng Ilocos Norte hanggang dito mga po sa may bandang kaluran ng Ilocos sa baybayin. Maabot pa rin sa 1.25 meters. Kaibahan lamang, maliit na bagyo lamang itong si Ophel, kaya medyo maliit lamang ang diametro ng kanyang mataas na nagagawang pag-alon. Pero delikado pa rin pumalaot habang lumilipas ang 24 oras. Ayun, habang tumatawid at nagtatraverse itong si Ophel, dito nga po sa may bandang Babuyan Islands hanggang bukas na nga po yan ng umaga. At i-report natin yung pinakadetalye para kay Ophel at Pepito. So sa ngayon, sa pag-alon, delikado pong pumalaot kahit na mga medium sea cracks. Dito sa bahagi ng South Luzon hanggang Mindanao, okay naman, hindi naman umaabot sa mahigit 1 meter. Kaya lang, yung bugso ng gusty winds na nag-i-interflow dyan sa bahagi ng Kaluran at silangang bahagi ng South Luzon hanggang Mindanao, medyo alalay na lamang po sa mga papalaot sa mga kababayan natin na gusto pa rin mangisda, especially sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:24 PM. At halos magpo-full muna po tayo in waxing gibbous ng liwanag ng buwan o 96% illuminated. Sisikat naman ito mamayang hapon at 3:55 PM at kinabukasan na po ng madaling araw ng 4:52 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook ngayong Huwebes hanggang bukas ng Biyernes, asahan po ang maulap na maghapon at mga localized thunderstorms. Isolated rain showers ang kadalasan na mararanasan natin dito sa bahagi ng Metro Manila, pababa ng Calabarzon, and the rest ng Bicol Region, and the rest ng Visayas at Mindanao. At bukas ng Biyernes, magiging partly cloudy ating maghapon. Chance ng pag-ulan, 20% yan bukas ng Biyernes, pero ngayong araw, expected 100% daw. Maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa may banding Karatig, Metro Manila, kaya na lamang ng Novaliches, bandang Quezon City, yan, mga bandang Paranaque, ganyan, sa mga katimugan. Expected ang mga isolated rain showers kung hindi man sa amin sa Caloocan uulanin. As the lowest temperature expected, naglalaro, 31 degrees Celsius, and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Sa huling local weather advisory na data feed mula kay Pag-asa, na mataan ng sentro ni Ophel, sa layong 225 km east of Siagi, Isabela. Maximum sustain niya kaninang madaling araw, 165 km per hour.
at malapit sa gitna at bugsong umabot ng 205 km/h. So hindi na po to latest. So hindi na po pinaka-accurate yung report nito. Wala mang iba na po yung data mula kaninang 11 o'clock AM. So checkin niyo na lamang sa pinaka-web page si Pag-asa kung ano yung latest. Pero yung pinaka-latest sa status ng mga bagyong si Opel at Pepito, ating itatalakay maya-mayang konti. So diretso agad tayo sa ating experimental at under programming testing, pero functional na po yung ating satellite imagery at lahat ng data ay courtesy of NOAA, yung satellite imagery, hindi kay himawari ng Japan Meteorological Agency muna since under construction at dito kasi as mas maganda yung representation. At mula sa pinaka-infrared GSL, makikita po yung pinaka-sentro ni Super Typhoon na si Opel. Ayan, makikita po yung pinaka-center eye wall niya. Mula kanina, nagpagtawid sa bahagi nga po ng Isabela, ngayon ay nandito na po yan sa may bandang timog silangan ng Santa Ana, Cagayan. So, kung ipipreduce po natin, yan, ito po yung pinaka-latest position na ngayon ni Bagyong Opel. Ito yung pinakamata niya. So, sobrang lapit niya sa bandang Santa Ana o Gonzaga, Cagayan. So, inaasahan po natin sa area na to, nakataas na po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5, ang area ng Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman sa paligid nito, mula sa bahagi nga po ng Apari, kasama na Tugigaraw hanggang Ilagan, Isabela, hanggang Kawayan. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman, ang areas na ito ng bandang Claveria, Cagayan, southern portions ng Tugigaraw, Mountain Province, ayan, Cordillera at Pacific Region, kasama na ang bandang Santiago. So kung medyo i-zoom in natin ng konti at i-filter out natin yung pinaka-strip map para makita natin yung pinaka-detalye. Yan. So makikita po natin ay pasok sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang bahagi nga po ito ng Santa Ana, Cagayan, hanggang di sa babandang paligid ng Cagayan Valley, yan, sa baybayin hanggang Isabela. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman ang lower portions ng Isabela at Apari, ilang bahagi ng Tugigaraw at Ilagan. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman ang the rest ng Cagayan, kasama na ang Claveria, Cagayan, Babuyan Islands, Kalinga, yan, Apayao, northeast portions ng Abra, Mountain Province hanggang Santiago, at upper portions yan ng Aurora, dyan sa iba ng Kasiguran, Aurora. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman, dito, ang bahagi na yan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, lower portions ng Abra, Candon, Benguet, Nueva Vizcaya, hanggang dyan sa may parte ng Lower Quirino. So, kahit silipin niyo yan kay Pag-asa, ganyan na ganyan din ang lalabas. Kasi may ginagamit po kasi ako na Tropical Cyclone Wind Signal SWAT at yung Tropical Cyclone Error na nakikita niyo sa Facebook page. Kaya hindi po tayo agad-agad sumasablay na dahil mga official weather agencies kaya ng Japan Meteorological Agencies na mayroon po tayong actual data na mas malinaw kaysa gumamit po ng AXAT. Bagamat magandang AXAT, kaya lang very limited kasi na makapakuha ng actual data ng AXAT. So gumagamit po tayo ng Tropical Cyclone Error. So makikita natin ang pinaka-Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang dulo ng Vigan, bandang Ilocos Sur niyan, Candon, sakop ng bandang La Union, Benguet, katimugang parte ng Benguet, Baguio, yan, kasama na ang bahagi ng La Union at San Jose del Monte. Sakop yan ang bandang border ng Central Luzon, kasama na ang bandang Nueva Ecija, pababa na yan sigurado ng bandang Gapan. So yun po ang pinaka-Tropical Cyclone Wind Signal number 1, at sa mga paligid na yan, moderate ang hanggang heavy rain showers ang medyo aasahan hanggang din sa may bandang sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3. At mula sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4, asahan po ang heavy rain to violent rain showers hanggang almost torrential rains mula dyan sa bahagi nga po ng kagitnaan ng Mountain Province at mula bandang Kalinga, Tugigaraw, palapit na sa bandang Cagayan Valley. Hanggang violent to torrential rains na po ang asahan ninyo dyan, kasama na po ang matinding gusty winds at storm wind
So ingat po sa inaasahan bugso ng storm wind ni Bagyong Ophel ha, lalo na sa paligid ng Cagayan hanggang Tuguegarao at Isabela. Mag-iingat po tayong lahat dyan. Sa nalabi naman ng Central Luzon, pababa ng dyan sa may bandang Angeles, Pampanga, siyempre kasama ang katimugang parte ng Dagupan, Pangasinan at dito sa may bandang Kanluran ng Zambales. Mga ilang light to moderate showers po ang makikita natin dito. Yan, may mga blue na yan, mga light to moderate showers. Para sa mas malinaw, silipin po natin ang ABN, yung infrared ABN, which is ito yung mas malapit na nakikita natin na ilang intensity ng ulan ang approximate na ibubuhos. Yan, titingnan po natin dito sa satellite imagery. At ilalaman natin medyo mag-load yung satellite imagery kasi malaki po yung ating satellite coverage. So ito po, pinost natin sa pinaka-latest at makikita po yung pula na yan, yan yung pinaka-torrential rains na bumubuhos at kitang-kita naman po sa satellite imagery ang bahagi ng Santa Ana, Cagayan hanggang Tuguegarao, hanggang Ilagan, ayan, at Isabela. Yan, yung paligid na yan. Violent to torrential rains talaga. Heavy rain showers naman ang nasasakop mula Kalinga, Mountain Province, Quirino. So dito sa may bandang Aurora region, may Vizcaya, kitang-kita po ng malinaw sa pinaka-satellite imagery. So kung i-adjust po natin ang position ng satellite imagery, sakop din ng mga hanggang moderate, bandang Benguet at bandang San Jose, boundary ng Nueva Ecija. At mga hanggang light to moderate showers naman, nabanggit na natin mula La Union, Pangasinan at Kanlurang bahagi nga po ng Zambales, pababa na yan ng bandang Bulacan, Angeles, Pampanga. At nakikita natin na medyo may water vapor pa rin dito sa bandang Bulacan, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Laguna area o bandang Calabarzon area. Pagkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically light to moderate showers po ang aasahan kasama ang Metro Manila at Calabarzon, kabilang na ang bahagi ng Camarines Norte, Quezon Province, so napakalinaw po sa may satellite imagery. Tingnan nga natin sa satellite dark mode kung mas malinaw. Mas malinaw siya sa pinaka-OS map. So dito kitang-kita. So mula sa bahagi ng Camarines Norte hanggang Camarines Sur, mga light to moderate showers kung nakikita natin dito, napakalinaw naman yan mga folks. And the rest ng Mindoro area. The rest ng Mimaropa, makikita natin mga katamtaman, mga ilang light to moderate showers lamang ang expected. At dahil nga po sa presensya ni Bagyong Ophel, yung nahahatak na southwesterlies, magdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at paglog at may mga ilang bugso ng hanginting mararamdaman dyan sa bahagi nga po ng Southern Luzon area. Siyempre, sakop na ang bahagi nga po ng Kabikulan. Yan, kitang-kita po mula dyan sa kabahagian ng Camarines Sur and the rest dito sa bahagi ng Iriga hanggang Sorsogon, at least mga moderate po. Ilang mauulap ang iiral at asahan po ang mga isolated rain showers. At wala na naman sa bahagi po ng Visayas, mula dito sa bahagi nga po ng Romblon hanggang bahagi ng Aklan, ay asahan po ang mga isolated rain showers kasama na ang Masbate at the rest ng Burias Island, Romblon nga, Sibuyan Island, and the rest ng dulo ng Sorsogon. Mga ilang water vapor ang nakikita natin, typically isolated at light to moderate showers ang aasahan natin dyan. Kasama na ang hilagang bahagi ng Panay Island mula Rojas, pababa na yan ng San Jose de Buena Vista. Sa Masbate naman, ang parte ng Uson at Milagros. At dito sa boundary o sa hilagang bahagi ng Samar, sa may bandang Katarman at bandang Palapag ay nakakaranas din ng mga ilang light to moderate showers. The rest ng Visayas, mula din sa bahagi ng Negros Region, mula sa bahagi ng Bacolod, Central Cebu, Bohol, hanggang parte ng Leyte at katimugang parte ng Samar, mula San Policarpio, Dolores, hanggang Borongal, Eastern Samar, makakaranas din po kayo ng mga isolated. Typically, light to moderate showers ang nakikita natin dito, pero nangunguna ang moderate na panahon at medyo humid. Bahagyang mabugso din ng hangin dulot po ng southwesterlies, inflow na nahahatak ni Bagyong Ophel. At dahil nga po sa mga light to moderate showers ang asahan, hindi natin maiwasan ng mga pagtulog at pagkidlat sa nalalabi ng sentro at southern portions ng Visayas. Maalinsangan naman at maaraw ang maasahan sa buong bahagi o halos buong bahagi ng Mindanao, pero magiging mas maulap ang parte ng Northern Mindanao, kabilang na ang Surigao region at the rest ng Cagayan de Oro hanggang dito sa parte o sakop
ng dapitan. So kung isa-simulate natin yung OS map para mas detalye, makikita po dito ang ilang kaulapan lamang sa bahagi ng Northern Mindanao. Pero katamtaman at palinsangan ang nalalabi na mararanasan ng mga taga Zamboanga Peninsula hanggang isla ng Basilan at Hulusulu. Katamtaman din at fairly weather ang umiira sa buong bahagi ng Maguindanao hanggang sa sakop na po ng Northern Cotabato, Maguindanao del Sur, and the rest ng Sultan Kudarat. Siyempre, kasama na ang Coronadal, South Cotabato, kabilang na ang General Santos at Davao Occidental. Mula sa may pinakasentro ng Mindanao, Bukidnon, Malaybalay, hanggang Valencia, hanggang dito sa may bandang boundary ng Davao del Norte, asahan ang maaraw at humid na panahon. So, mas maganda po ang panahon ninyo dyan at maaraw. Kabilang na ang sakop ng Agusan del Sur at ilang bahagi ng Surigao del Sur. At mula sa pababa ng Bislig sa Compostela Valley ng Davao de Oro at Davao del Norte. Siyempre, hindi rin makakalusot na posible pa rin magkaroon ng mga isolated rain showers mula Davao de Oro hanggang Davao Oriental. Diyan sa dulo na po ng Magmati hanggang Governor Generoso. So generally fair weather po tayo dyan, pero magiging humid at palinsangan ang panahon sa halos malaking kalupaan ng Mindanao. So diretso muna tayo agad sa ating computer-generated tropical cyclone sector para sa binabantay natin na dalawang aktibong bagyo na matapos tumawid itong si dating bagyong Marce. So nakatutok tayo ngayon sa dalawang bagyo na si super typhoon na si Ophel. Yan, category 4 type, super typhoon na siya. So sa international name or international category 4 typhoon lamang ito. Kaya ng mga Joint Typhoon Weather Centers at ibang mga infirmaries. Pero sa atin sa Pilipinas, may tuturing na natin itong category 4 na sa super typhoon category in 10-minute average po yan. So mula kay Usagi sa international name of Ophel, ay binabantayan din natin itong papasok naman mamayang hapon o gabi itong si Pepito. Unahin muna natin itong si Ophel, which is ito ay rumaragasa ngayon sa hilagang bahagi ng Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley. As of 1 o'clock p.m., nasa maximum sustained wind niya ito, yung kanyang 1-minute average wind speed 241 km per hour, category 4 po yan, at bugso umabot ng 301 km per hour. Center air pressure 915 hectopascals, malapit sa pinakagitna nito o sentro na lowest center air pressure. Kumikilos ngayon ito pa northwestward sa bilis na 22 km per hour. Dito mga bandang west-southwestward. So medyo malikot ang galaw ni Ophel. Pero tuloy-tuloy siya pa northwestward po ang kilos niyan base dito sa ating actual satellite imagery na naka-data feed po. So yan, kitang-kita po natin. At binabaybay na ngayon at halos nasa baybay na po ito ng bandang malapit sa may bandang baybay ng Bagao, Isabela. Pero ina-expect natin ito, tatama ito bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan. Kung medyo mababa ang kanyang magiging trajectory dito sa may bandang sakop pa rin ito ng bandang Bagao, Cagayan. Yan, mga bandang Bagao instead na Isabela. So medyo i-correct ko lang po nandito na ngayon siya sa may baybayi ng Bagao, Cagayan, hindi po Isabela. Sakop na kasi siya ng bandang Cagayan Valley. Wala na siya sa sakop ng area ng Isabela. So, yun po, malinaw. Dito sa atin ay makikita nasa super typhoon category ngayon siya. Asahan po ngayong hapon ay maglalandfall yan dito sa may bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan sa huling analysis natin na kanilang tropical cyclone forecast track and symbol. Pero kung ito ay mas mababa ng konti, malamang dito yan sa may bandang Bagao, Cagayan, lalandfall. So tingnan na lamang po natin. Pero expected sa mga areas na yan, una pong tatama o lalandfall, itong si Bagyong Ophel. At pangalawa naman, itong si Manny, itong si Pepito, mamayang gabi na po, asahan po, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. As of 1 o'clock p.m., ang kanyang maximum sustained wind in 1-minute average po 91 km per hour. So, pasok na siya sa severe tropical storm at bugsong umabot ng 114 km per hour. So, sa latest data feed ng forecast din ni Pag-asa, pasok na rin siya sa severe tropical storm category. Kung titingnan ninyo sa pinaka-latest forecast track
ni Pag-asa. So, deferred na po itong 10-minute average. Ibig sabihin, yung oras na kinalkula ni Pag-asa, pumantay na po sa international ng 1-minute average. Ganun po ang simpleng paliwanag dyan. So, yung kanyang central air pressure, 998 hectopascals. At kumikilos po ngayon ito northward. Pero kung titingnan natin sa pinaka-actual satellite, ay kumikilos po ito west-southwestward. Ayan, pasubsob po siya. Sa bilis na 32 km/h. So, napakabilis ngayon ng kilos niya. Yan, medyo mabilis po ang kilos niya pa sa west-southwestward. Pag ganyan. So, inasahan nga po natin ngayong hapon o gabi, kung bumagal bigla ang kilos, pasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero napakabilis kasi ng movement speed niya. Baka ngayong hapon pa lamang, bago pa mag 6 p.m., baka pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So, tingnan po natin yan. At doon pa lamang natin tatawagin na totally sa pangalang Pepito. Sa ngayon, Manny pa lamang ang matatawag natin international name. Pero considering Pepito na po ang itatawag natin sa kanya. Dahil halos nasa boundary na po ito ng PAR. Yan. At kung susukatin natin yung latest na position ni Manny o ni Pepito, yan, actual natin pinapakita sa inyo para makita ninyo kung bakit minsan matagal tayong makapag-upload dahil syempre, sinisiguro po natin ang ating pag-uulat ay legit po, hindi po gawa-gawa lamang. Gumagamit po tayo ng mga instrumento at mga processes para makuha natin yung pinaka-significant na datos ng ating binabatayang bagyo. Hindi lang basta-basta hula-hula ang kailangan nating ibigay sa mga manunubaybay. So, kaya tumatagal minsan ang ating pag-ulat. Ang reference point ko ay ang Guian Eastern Samar. So, ang layo ni Pepito, 1,160 km east ng Guian Eastern Samar o Eastern Visayas po yan. Labas pa yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung nabanggit na rin natin yung kaninang lokasyon ni Opel, nasa halos baybayin na nga po siya ng Bagao, diyan sa may bandang baybay ng Eastern ng Cagayan. Kaya yung mga nagsasabi na hindi ko daw binibigay ng detalye yung report kay Opel, pakipanoorin po uli ang video dahil lahat po sila binibigyan natin ng thorough at pinakadetalye na pagbabalita. Hindi po tayo nagkukulang. Kaya nga po napakahaba ng oras kapag napapanood niyo ang aking video. Halos umaabot nga ng halos 1 oras. Kaya imposible po hindi ko po sinasama si Opel sa ating data analysis. Iniisa-isa po natin yan. So again, nasa layong 1,160 kilometers po ang distansya na ngayon ni Pepito At kumikilos sa ngayon ito pa west-southwestward. So medyo pasubsob pa siya hanggang sa makakapasok ito mayamang konti sa ating Philippine Area of Responsibility. So kung titingnan natin yung pinaka-tropical cyclone track combination nito sa pinaka-initial na analysis natin, ayan, ang pinaka-ban. Approximation po ito tropical cyclone wind signal number 5, ang bahagi nga po ng Cagayan. At since maliit o compact yung sirkulasyon niya, yung system, hanggang dito lamang sa may bandang boundary ng Central Luzon, ang pinaka-tropical cyclone wind signal number 1. Ito kasi is approximate ang 1,000 plus kilometer ang lawak ng sirkulasyon ng bagyo. Pero dahil sa around 500 kilometer lamang ang diametro nitong si Opel, ay hanggang dito lamang yan sa may bandang Tarlac. Yung range ng tropical cyclone forecast warning SWOT natin. So yun po yun. Approximation lamang yan. Kaya nga po sinasabi natin, hindi po yan official mula kay Pag-asa. Balikan nyo na lamang yung aking paliwanag tungkol dyan. At makikita po natin sa ating latest na tropical cyclone forecast track. Pa-northwestward po ang kilos nito si Opel. Yan. At inaasahan nga po, lalandfall nga po ito sa may bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan. Ayon yan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Pero kung titingnan natin sa ating experimental na tropical cyclone forecast and symbols, kasama kay Pag-asa, kitang-kita po natin yan. Sa aking website, makikita nyo sa pinaka-multi-tropical cyclone and symbol. Dito, forecast and symbol, makikita po. Medyo lagi nga lang, then again, more than 10,000 units o cycles po na data ang pumapasok dyan. Kaya medyo mabagal ang loading ng mapa na yan. Pero maganda po yan, normal lang po yan dahil gusto ko po makita ninyo ang actual na galaw ng Tropical Cyclone Forecast Track mula kay Joint Typhoon Weather Centers at sa mahigit 15 o mahigit 10 na Tropical Cyclone Weather Agencies
kasama kay Pag-asa. Kaya medyo lagi talaga yan. So, sa gusto makita ang actual na lahat ng mga tropical cyclone forecast track ng mga iba't ibang weather agencies kasama si Pag-asa, makikita niyo yan dito sa aking forecast track and symbol. Yan. Pero dito sa aking multiple ensemble tracks, under observation ko pa. Hindi nyo pa to makikita sa website. Ito kasi yung ipapalit ko sa tropical cyclone track combination. Ito yan, ipapalit ko yan soon. Kukumpletuhin ko lang muna yung lahat ng kailangan dito sa aking multiple ensemble tracks kasama si Pag-asa na. So mula rito, makikita po ay bandang Gonzaga at Santa Ana, Cagayan, inaasang lalandfall po. Nakikita po, maliit na po yung pinaka cone of error ni Open. Ibig sabihin, final na po yung forecast track niyan. Hindi na talaga bababa yan. Napakaliit na ng distansya ng ibababa niyan o itataas. Napakaliit. Pero habang lumalayo po ito ng bansa, papapansin nyo, unti-unti lumalawak na naman yung cone of uncertainty. Pero dito, wala na halos, totally, wala na talagang error o yung cone of uncertainty. Hindi kagaya ni Pepe Pito, mapapansin nyo po, napakalawak pa po ng kanyang cone of probability o uncertainty. Kung pagbabasin natin yung mean ensemble tracks, ayan yung ginuguhit ko sa gitna. Ibig sabihin niyan, malawak pa po talaga yung pinaka cone of error nitong si Pepito. Kaya sa mga nagtatanong, tataas pa ba yan o bababa? Yes, tataas at bababa pa po talaga yan. So, i-analyze natin maigi itong si Pepito. Ngayon ay nandito na yan sa may bandang boundary ng PAR. Tinaasan natin mamayang gabi. Papasok na yan sa ating Philippine Area of Responsibility na nasa severe tropical storm category. Ito yung kay Pag-asa. Itong blue lines na yan at yung circular lines na yan na may pulang icons, kay Pag-asa mismo yan. Hindi ko po gawa yan dahil kung susubaybayin ninyo yan sa aking webpage, automatic nag-update yan. Hindi ko po mano-manong ginagawa yan. Hindi ko po kaya at imposible po na gawin yan ng mano-mano. Kaya lahat ng lumalabas dito ay galing yan sa mga official weather agencies, gaya na lamang ni Pag-asa ha, at yung ating tropical cyclone sector, yung pinaka-actual na posisyon ng bagyo. So hindi po tayo mag-miss dyan ng detalye. So again, mamayang gabi po, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at sa pagpasok nito ng ating PAR, ay inaasang itataas ito ng Joint Typhoon Weather Centers as typhoon category. Ayan, mga alas 8 daw po ito ng gabi. Kay Pag-asa naman, manatiling severe tropical storm. So, titingnan natin kung itataas din yan ni Pag-asa. Pero as time goes by November 15, kinabukasan po yan ng Biyernes, bandang Biyernes na po yan. Kung di tayo nagkakamali, mga Biyernes, yes, mga November 15 ng umaga, inaasahang nandito na yan, nananatiling typhoon category. At dito pa lamang itataas ni Pag-asa as typhoon category si Pepito. So malinaw po yan. Ito kay Joint Typhoon Weather Center, itong nasa taas, at itong sa baba ay kay Pag-asa. So hindi po tayo pwedeng magkamali ng analysis. And then, by November 16 ng umaga, ay nasa halos baybay nito ng Eastern Samar o Northeastern Samar. Yan. Mga around 300 km ang layo niyan. So, kay Pag-asa naman, bandang dito sa bandang eastern ng Borongan, Eastern Samar. Mga around 250 to 300 km po ang layo mula sa Eastern Samar. Pero wala pang landfall contact scenario. Ngayon, dito magkakaroon ng pagkakaiba. Kung susundin kay Joint Typhoon Weather Centers, dadaan lamang ito ng Northeastern Samar. Pero kung pagbabasin natin kay Pag-asa, mula sa umaga ng November 16, so mga Sabado na po ito, inaasahan itong halos nasa baybay na po ng bandang Palapag, yan o bandang Lawang, Northern Samar. At dito mukhang tatamaan ang Batag Island. So malamang ito ay magiging unang landfall ni Pepito. Kung masusunod po ang forecast track ni Pag-asa ha, na nasa typhoon category. So alam na po natin, tataas yan sa tropical cyclone wind signal number 4, ang bahagi na yan ng Northeastern Samar. So be ready po. Kung masusunod yan ha, pero kung masusunod po yung track ni Joint Typhoon Weather Center, malamang tataas lamang ito sa bandang tropical cyclone wind signal number 3, ang bahagi nga po ng Eastern Samar. Kung masunod po ang Joint Typhoon Weather Center. So kung kukunin natin yung pinaka-mean analysis track, yung pagitan nilang dalawa, nandito yung pinakasentro niyan ng bagyong si Pepito.
nasa karagatan po siya at walang tatamaan na kalupaan. Pero dito, kung susundin kay Pag-asa, ay tatamaan po ang isla ng Batag Island. Yan o, Northern Samar. So be ready kung masunod po yan. At pagsapit na po ng gabi o bago maghating gabi, dito na magkakaroon ng pagkakaiba si Pag-asa Joint Typhoon Weather Center. Dito, since latest na po yung forecast track, inaasahang papagitan nito sa Lapu-Lapu Island, hindi na siya nakikitaan na maglalandfall sa Lapu-Lapu. Yan, bago maghating gabi po yan ng November 16 o ng Sabado ng gabi. Una itong lalandfall, kung susundin si Pag-asa ha, sa Cagaray Island. Yan, sakop pa rin yan ng Albay. Yan, maglalandfall yan sa Cagaray Island. Pero kung susundin natin kay Joint Typhoon Weather Center sa itaas, unang lalandfall ito, kung hindi man sa bandang Bagamanok or bandang Pandan ng Catanduanes Island. Yan. Mga gabi po yan ng Sabado o bago maghating gabi po ha, starting 8 o'clock p.m. Yan. So kung susundin kay Joint Typhoon Weather Center, sa may bandang Catanduanes po siya maglalandfall. At kung kay Pag-asang susundin, bandang Albay po lalandfall sa may bandang Cagaray Island. So malinaw yan mga poksan, sobrang detalye na po natin ipinapaliwanag. At kinabukasan ng linggo, magtatabas po ito o mula Sabado ng gabi, mula sa Albay, babaybayin ang buong Iriga hanggang Naga, sakop ang buong Camarines Sur, hanggang dito nga po sa may bandang Sipokot. Ang pinagbabasehan pa lang naman natin dito is yung kay Pag-asa ha. Dahil dito puro lupa ang dadaanan niya. Hanggang sa kinabukasan po ng umaga, ay nandito na yan sa may bandang baybayin ng Ragay. Sakop pa rin yan ng bandang Camarines Sur. Yan. Yung area nitong si Pepito. Pero kung titingnan natin kay Joint Typhoon Weather Center, dadaan ito sa may bandang karagatan lamang ng Southeastern Luzon or bandang eastern of coast ng Bicol Region. Walang landfall na dadaanan kung susundin ang Joint Typhoon Weather Center hanggang sa ito'y makalapit ng bandang Aurora na by November 17 na nga po ng umaga. Yan, bandang umaga po yan. So November 17, linggo po yan. Pero kung kay Pag-asa, ay nandito yan sa bahagi nga po ng Camarines Sur. Then tatawirin niya ang buong Quezon Province hanggang Alabat. Yan, maghapon po yan ha. At bandang tanghali o hapon, maglalandfall na naman siya sa may bandang Mauban. Quezon Province po yan. Sakop ng Quezon Province pa rin. Sakop pa rin siya ng Quezon Province. And then maglalaguna po siya. At dito, kung sakali lang ha, hindi magbabago yung forecast track ni Pag-asa dito. Rerekta po siya sa Metro Manila. Unang tatawarin ito ang bahagi ng Parañaque, yung pinaka-central eye wall. Parañaque po unang ilalandfall ni Pepito. Bandang linggo na po yan, ng maghapon po yan, o bago maggabi. Siguro nasa Metro Manila na yan, bandang gabi na po yan, mga bandang alas 8 siguro, approximate ahead of time yan, na nasa Metro Manila na po, yung pinaka-central eye wall ni Pepito. Again, kay Pag-asa pa lamang po, yung tinitingnan natin forecast track ha, then tatawid po ito dito sa may bandang Bataan, hanggang dyan, tatawid uli ito ng Balanga. Yan, bandang gabi na nga po ito, ng alas 8. So, mukhang maghapon po, ay aabutin ang Metro Manila. Then, pagsapit nga po ng alas 8 ng gabi, nandito na yan sa may bandang Balanga, sa sakop ng Bataan. At buong gabi, tatawarin ang buong Olongapo hanggang Subic. And then, e-exit ito ng West Philippine Sea bago maghating gabi ng linggo. So, iniisa malinaw po yan ha mga folks. Pero kung pagbabase naman natin again kay Joint Typhoon Weather Center, wala po siyang tatamaan mula sa umaga ng November 17 o linggo. Wala siyang tatamaan pagtawid dito naman ng Catanduanes. Wala siyang tatamaan sa buong maghapon hanggang sumapit nga po ang hapon o gabi ng linggo. Pero bago mag alas 8 ng gabi, ay tatama ito sa bandang Aurora Region, sa may bandang Dingalan o bandang San Luis. Pumalapit sa sakop ng Baler Aurora kung susundin ang Joint Typhoon Weather Centers. And then, mula 8 p.m. ng gabi ng linggo, babagtasin ito ang buong Central Luzon. Yan, mula San Jose, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang Benguet,
hanggang Pangasinan. Then, inaasahan po exit ito ng bandang Santo Tomas, ng sako pa rin ng La Union, bandang border ng La Union. So halos La Union, sakop ito ng La Union. And then lalabas ito ng West Philippine Sea bago o gabi o madaling araw na po yan ng Lunes. Yan. Mga bandang madaling araw na po ito ng Lunes. Nasa West Philippines na po siya. West Philippine Sea sa karagatan ng La Union or bandang Pangasinan. Yun po ang pinaka full detail para kay Pipito. Iniisa-isa po natin yan ha. Baka may magtanong na naman, bakit sinasabi ni Pag-asa sabihin Metro Manila daw tumbok? Well, balikan nyo po ang video ko. Pinaliwanag ko po yan mula sa track ni Pag-asa at sa track forecast ng Joint Typhoon Weather Center. So, palawak pa po yung cone of probability o uncertainty niya. Kaya iniisa-isa po natin. At aasahan po, lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Pepito, mga Martes na po yan ng gabi. Lalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. So, dito kay Pag-asa, expected din, bandang gabi rin, lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Pepito na nasa typhoon category pa rin. Yan. Typhoon category siya. E-exit siya ng PAR sa Martes ng nasa typhoon category po. So, hindi natin masabi kung hihina yan upon landfall. Pero bago kasi siya mag-landfall sa may bandang Eastern Visayas o Bicol region, kung sakali man, ay aabot pa raw ito sa super typhoon na itataas ni Joint Typhoon Weather Center sa bukas po. Bukas po yan ng gabi. Itataas siya ng Joint Typhoon Weather Center na nasa super typhoon category. Pero mananatiling typhoon category kay Pag-asa, bukas po yan ng gabi. So malinaw po yan mga folks ha. At diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer assessment monitoring o tropical cyclone assessment monitoring rather. Mula sa pinaka-computer models ng GFS, makikita po na dito makikitang halos baybayin lamang ng Southeastern Luzon dadaan itong si Pepito. Walang nakikita ang landfall scenario, di gaya ng ipinapakita ni Pag-asa at possible itong si Japan Meteorological Agency na rin. Kay ECMWF, kung titingnan natin dito, itong si Pepito, ayan, kumikilos din, halos baybayin din, pero maglalandfall ito sa may bandang Catanduanes, which is diniscuss natin kanina. Maglalandfall nga po siya sa may bandang Catanduanes. Samantalang kay Pag-asa, bandang Albay daw ito lalandfall. So malayo ang pinagkaiba, di ba? Kay NABGEM naman, makikitaan po na yung latest niya dito, halos Catanduanes din ang landfall niya. Yan, halos Catanduanes din, base kay NABGEM. So, kung papansinin ninyo, sa tatlong agencies na to, ay halos nasusunod yung kay Joint Typhoon Weather Center. Pero sa global spectral model na ating pagbabasihan, yan, i-stop natin. Kung titingnan natin dito, halos baybayin din ng Catanduanes. Halos dadaplis lang siya sa may bandang Catanduanes. Bukas po yan ng gabi. Sabado ng gabi, rather. Sorry, Sabado. Sabado po yan ng gabi, dadaplis ng Catanduanes. Hindi nakikitaan na direct landfall. Di gaya kay Pag-asa, Albay pa nga po, tatama, according sa latest data ni Pag-asa. So, hindi pa talaga absolute yung forecast maging kay Pag-asa. Pero dito sa Global Spectrum Model, kung sisilipin din ninyo sa forecast track ni Japan Meteorological Agency, halos dikit lang ito ng bandang Catanduanes. So, halos malapit siya sa forecast ni Joint Typhoon Weather Center. Halos nagkakatugma sila ng Japan Meteorological Agency. Kung pagbabasa naman ang mean sea level pressure, yan para sa mas detail. O halos Catanduanes din ang landfall niya o halos mintis. So, kung titingnan natin sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Center at kay Japan Meteorological Agency, mas mataas ang yung pinaka-confidence ni JMA at Joint Typhoon Weather Center na posibleng tumama o rumekta ito sa bahagi nga po ng isla ng Catanduanes. Samantalang kay Pag-asa ay nasa may bandang Albay po ito, lalandfall. Kung hindi man sa Rapu-Rapu Island or bandang, binanggit ko kanina sa may bandang Albay. So Albay po ang direct landfall according kay Pag-asa. Kay JMA at kay Joint Typhoon Weather Center, mukhang dito talaga yan sa may bandang Catanduanes. Ito lalandfall. So yun po ang pinagkaiba ng mga tatlong weather agencies na to. Nakikita naman natin sa Global Spectral Model
na ganun din ang ipinapakita. So mataas ang confidence na maglalandfall talaga ito bandang Catanduanes. At kung itutuloy-tuloy natin yung animation, dito babaybayin lamang niya ang Southeastern Luzon. Hindi ito babaybayin ang buong Bicol region. Hindi gaya kay Pag-asa. Kung titingnan natin dito, yan, babaybayin niya ang Albay at buong bahagi nga po ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte. Hindi gaya kay Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency, after lumihis o tumama ng bandang Catanduanes Island sa may bandang Pandan, ay gigilid lamang ito sa may bandang Southeastern Luzon o Eastern Bicol region. Na walang landfall o wala siyang dabaybayin na malalaking kalupaan, hindi gaya sa forecast track ni Pag-asa. So, gano'n din ang pinapakita dito. So, halos yung confidence ay mas natutuon dito kay Joint Typhoon Weather Center at hindi masyado kay Pag-asa. So, itong forecast ni Pag-asa, magbabago pa talaga yan. Dahil tutingnan din ni Pag-asa na kung alin ang mas mataas ang confidence, yun din ang susundin ni Pag-asa. So, yan po ang pakatandaan po natin ha. Hindi pa talaga absolute yung forecast ni Pag-asa. Samantala sa ating monthly seasonal cycle for climate ng global temperature natin. Mula sa data feed ng iba't ibang weather agencies gaya na lamang ng mula sa courtesy ng Goddard at NOAA, for the month of October ay makikita po halos walang nagbago sa mataas na temperatura nila for the month of October. Halos 2 points lamang o halos negative 2 degrees ang difference. Hindi kagaya last year. So halos walang pinagbago or stationary ang naging temperatura natin sa global ngayong taon ng month of October. Kapareho din siya halos last year ng October 2023 na last 2023 kasi nasa bandang 0.96 degrees Celsius po yung global temperature. Ngayong taon, 0.98 degrees Celsius. So, maliit lamang ang itinaas. Pero hindi ibig sabihin magandang balita po yan dahil mataas pa rin siyang maituturing. 0.98 degrees Celsius versus 0.96 degrees Celsius last year. At least medyo maganda siya, hindi kagaya ng nitong September, halos napakataas ang idinagdag sa pinaka-global temperature. Ngayon, medyo bumaba siya at halos stationary lamang. Pero sa ating monthly global temperature plot, hindi pa o wala pang latest. Pero at least meron na po tayong idea na halos walang pinagbago yung pinakamataas na temperatura natin. So, babalikan ko lamang, ay lumagpas na ba tayo sa pinaka-Paris Treaty na 1.5 degrees Celsius for global temperature? Yes, totoo po yan. Dahil for the year 2024, 1.53 degrees Celsius na po o halos 0.3 degrees Celsius ang itinaas mula sa pinaka-boundary o yung pinaka-limit na ibinigay ng Paris Treaty sa atin. Yan, yung para sa pinakamataas na temperature. So, pasok na talaga tayo sa pinaka-boiling point ng global temperature. Ayan o, 1.53 degrees Celsius po. So, napaka-bad news po. Sana mapababa pa natin yan pagpasok ng year 2025. Kontrolin na po natin ang pagsusunog. Lalo na yung mga fossil fuel, talaga nakakasama po yan sa ating greenhouse effect. Lalo na yung effect ng greenhouse effect sa atin. At nagkakaroon na ng abnormality sa ating klima at yung climate change kapag patuloy pa ang pagtaas ng global temperature. Samantala sa ulit nindol, so far wala naman tayong nakikita dito na malalakas na pagyanig pero unti-unti tumataas na naman ang noise sa aking seismometer. Well, dahil sa presensya na rin ng bagyong si Open. Kaya nadedetect pa rin niya. Yan, medyo nagno-noise. So, diretso agad tayo sa ating data feed mula kay PBOX. Kanyang short period. Merong isang magnitude 4 plus na initala kaninang 2:11 a.m. Magnitude 4.3 po ito na may lalim ng 166 km. Dito yan sa bandang northeast ng Malita, Davao Occidental. So far, isa pa lamang ang naitalang magnitude 4 plus ayon dito sa data feed PBOX pero marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes. So, attention po yung pinaka-latest niya. So, tingnan agad natin yung pinaka-total earthquakes natin for the month of November 2024. So, titingnan natin for the month of November. Yan, i-load natin. So, nasa total of 437 earthquakes na po tayo. 419 dito is magnitude 2.0 pataas.
18 dito is magnitude 4.0 pataas. At so far, wala naman tayo na italang magnitude 5.0 pataas. So, medyo maganda-ganda pa rin, medyo good news pa rin ito. Marami pa rin pagyanig din sa bahagi ng Surigao region at bandang Davao region. So, ingat pa rin mga folks, despite na wala naman tayo na italang magnitude 5 pataas sa ngayon. So, again, nasa total of 437. Ay, quick na po tayo for the month of November 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, November 14, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, November 14, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon sa ating report. At visit lamang sa ating webpage para sa gustong malaman ang ating dynamic events na sa mismong aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po kayo lalo na dyan sa bahagi ng Cagayan and the rest ng extreme Todo Luzon dahil po kay Bagyong Usagi na nanatiling super typhoon category. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.